Problema ng piso wifi na hindi maayos na ayos. Yung piso wifi mo na bigla na lang nawawala ng internet, no? Kailangan niyo bunutin, tapos isaksak ulit para umandar. Tapos yung iba, kulang yung credit or ayaw mag-credit talaga, no? Hindi napapansin yan ng karamihan, pero yung pinaka-problema niyan, papakita ko sa inyo. Napakarami kasi yung iba, asan yung memory, palagi na lang nagre-reflash, no? Tapos pagkatapos mag-reflash, is ganon pa rin yung problema, no? So, sabi ng iba, gumamit ng ganito, mga TP-Link, ganoon pa rin. No, kailangan pa rin bunutin, saksak ulit para bumalik yung internet. Alam nyo kasi, yung pinaka-common problem niyan na hindi napapansin ng karamihan is nasa power supply natin, itong mga ganito. So, pinaka-importante dito kasi is kailangan yung power natin is 12 volts sarado, no? So, pagkita ko sa inyo, tingnan nyo. Lahat ito bago, no? Lahat ito ng bago pero may iba't ibang problema. So una, dito tayo ha. Ayan o. So inasimbol ko na to kanina pero bigla, buti na lang, meron akong tester. Napansin ko agad, kulang yung credit. Pakita ko sa inyo ha. Saksak natin ha. Bago po ito, tingnan nyo. Sobrang bago po niyan o. Saksak natin ha. Ayan. Tapos pag pinaandar natin yan, ayan, pag pinaandar natin, kahit hindi natin paandarin, tester natin, pakita ko sa inyo ha. So, hindi kasi ito napapansin ng iba. Tester natin na yung voltahe niyan. For example, ganyan o. Voltahe niyan. Ayan ang voltahe o. Ay, ma-detect. Ito. Ayan o. Tingnan nyo. 9 volts, 11 volts, 10 volts, 12 volts. Ayan o. 9 volts, 11 volts. Tingnan nyo. Nakasalpak yun ang maayos. Tapos, hindi stable. 10 volts, hindi stable yung voltahe. Di ba? Bumababa yung voltahe 9 volts, 10 volts, 11 volts hanggang 12 volts. So nangyayari sa piso wifi mo, yan yung pinaka dahilan. Minsan bumababa ng 8 volts, hindi stable yung kuryente, nawawala ng internet, naghahang yung board natin. Ito mga ganito. Naghahang yung mga board natin, kung ano yung gamit nyo na board, mapa-RPI man yan or OPI 1. Naghahang siya, no? Kasi nga hindi na stable yung pumapasok na amperahe. So kailangan nyo bunutin yung kuryente, saksak ulit. Ito, bumababa yung voltahe. Ito naman, pakita ko sa inyo. Di ba bumababa yung voltahe? Ito, bago din ito. Ayan o. Bago din yan ha. Pakita ko sa inyo. Saksak natin ha. Ayan. So, hindi talaga ito mapapansin kung wala kayong voltage detector or tester, no? So, ito. Ayan. Tester natin ha. Napakabago niyan. Ayan o. Salpak dito. Ayan o. Tingnan nyo. 5 volts, 6 volts, 4 volts, 5 volts. Tapos, pwede ito ipitin maximum. Diba? Pwede ipitin maximum. Tataas yung voltahe. Ayan, pakita yan o. Ayan, ipitin natin natin ano. Ibaba ko siya, tinan yung voltahe. The same, 4 volts, 5 volts. I-maximum natin, ayan o. O, kita nyo? The same pa rin, 5 volts, 4 volts, no? Pag yan yung gamit sa piso wifi nyo, magkakaproblema talaga. Problema, biglang nag-brownout sa lugar namin. No, biglang nag-brownout. So, mangyayari, kukuha tayo ng power station para continue, no? Para continue yung kuha natin na pakita ko sa inyo. Kuha ko ng ito pala, meron tayong gamit dito. So di ba 5 volts lang kahit naka-maximum na siya. Oh, dalawa na. Una, nasa 9 volts o 12 volts pero hindi stable. Tapos ito, hanggang 5 volts lang. Pag yan yung gamit nyo sa piso wifi nyo, lalo na yung mga beginner dyan, walang kalam-alam, magkakaproblema talaga yung piso wifi nyo, no? Miscredit yung barya. Mahina yung internet connection, no? Tapos biglang maghang. Kailangan i-restart para bumalik yung kuryente. So dito tayo, ito na. Uminit na mga boss. Biglang nag-brownout. Dito tayo ha. Ayan, umandar siya. Pakita ko sa inyo. Ayan ha. Tester natin ha. So bago pa rin ito ha, bagong power supply. So ayan, salpak natin para makita natin yung voltahe. Ayan o, 12.25 volts. Stable siya, di ba? Hindi gumagalaw. 25.25 volts lang. Tingnan nyo. 12.25 volts. O, di ba? Ganyan kaganda dapat yung power supply na gamit natin. Ulitin natin para makita niyo. Ulitin natin ha. Ayan. Salpak na maayos. 12.25 volts. Yan yung pinaka-require natin sa mga piso wifi natin para stable talaga, no? Para yung piso wifi natin, napakaganda yung performance niya, di ba? 9 volts o 20 volts, hindi stable, magkakaproblema yung internet connection mo, mahina yung internet mo, mahina yung performance, syempre, maghahang yung piso wifi mo, mag-miscredit yan dahil sa power supply. Ito naman, hanggang 5 volts lang, no? The same yung ma-encounter niyo na problema. Pag 5 volts lang, masisira, no? Masisira yung board mo.
masisira yung board mo, magkukurap yung files, no? Yung memory card mo. Kaya ang nangyayari, palagi lang kayo reflash ng reflash kasi shortage yung voltahe. Kaya automatic nagkukurap yung memory card hanggang sa masira yung memory card nyo. So yan po yung pinaka problema, no? So bago lahat, pero kung wala kayong tester, wala kayong ganitong tester, na auto-auto kasi yan, naka-auto. Hindi nyo na kailangan pa mag-ipit-ipit dyan, mag-sit-sit dyan ng voltahe, no? Automatic na yan. Kahit sa kuryente, ayan no, auto, tingnan nyo ha. Kuryente, to 20 volts. Tingnan nyo, oh, 219 volts stable. O, di ba? Automatic na. Kahit diretso na sa 12 volts o diretso na sa kuryente, automatic na madidetect niya, di ba? So, kailangan nyo, meron kayong tester sa mga builder dyan, pwera lang sa mga expert na, para lang po ito sa mga baguhan na nahirapan i-troubleshoot yung piso wifi nila, no? So, kung meron kayong natutunan sa video natin mga boss, dahil brownout ngayon, hanggang dito na lang yung video natin. Kung meron kayong natutunan, share nyo lang yung video na to at sa mga bibili ng tester na ganito na automatic magtitest mga boss, nabibili siya sa online. Check nyo dyan sa comment section.